Good morning, tara mabilis ang basa ng ating libro guys, Magandang Balita, Biblia. Patapos na tayo sa libro na to kasi nandito na tayo sa mga talaan ng mga salita. Tapos na tayo natin yung huling libro ng Bible guys, yung Pahayag, chapter 22 na tapos natin kahapon. So dito na tayo sa talaan ng mga salita, pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto kung ano yung katapusan ng mga sinulat dito sa Biblia. Talaan ng mga salita patungkol sa Magandang Balita, Biblia. MBB, Magandang Balita, Biblia. Ito isang salins ng Biblia sa wikang Tagalog na binibigyang diin ang paghahayag ng tamang kahulugan ng mga orihinal na wika ng Biblia. Una itong inilimbag noong 1980. Lumang Tipan, ito ang 39 na aklat mula Genesis hanggang Malakiyas na kumakatawan sa unang bahagi ng banal na kasulatan. Sa edisyong ito'y tinatawag ding Bibliang Hebreo sapagkat karamihan sa mga aklat na ito'y naisulat sa wikang Hebreo maliban sa ilan na nakasulat naman sa wikang Aramaiko. Tingnan ang pagpapakilala sa Lumang Tipan. Bagong Tipan, ito ang 27 aklat mula Magandang Balita ayon kay Mateo hanggang sa aklat ng Pahayag na kumakatawan sa ikalawang bahagi ng banal na kasulatan. Ang mga ito'y orihinal na naisulat naman sa wikang Grego. Ulitin ko yung Bagong Tipan guys. Bagong Tipan, ito ang 27 aklat mula Magandang Balita ayon kay Mateo hanggang sa aklat ng Pahayag. So kahapon lang natin natapos yung aklat ng Pahayag. Yun yung last na nila sa Bagong Tipan. Na kumakatawa sa ikalawang bahagi ng banal na kasulatan, ang mga ito'y orihinal na naisulat sa wikang Grego. Talata at kabanata o kapitulo. Ang mga numerong ito'y hindi kasama sa mga orihinal na wika, subalit idinagdag makalipas ang ilang panahon upang maging tulong sa pagbasa. Sa halimbawang Juan chapter 3 verse 16, ang tinitukoy nito'y ang Magandang Balita ayon kay Juan kabanata chapter 3 talatang 16. May ilang mga aklat sa Biblia na maiksi. Halimbawa ay Philemon 2 at 3 Juan, Judas at iba pa, kaya't hindi na hinati sa mga kabanata subalit hinati sa mga talata. Sa rebisyong ito may mga talatang pinagsama, halimbawa ay Mateo chapter 1 verse 12 to 16. Sa dahil lang sa wikang Tagalog ang isang bagay ay sinasabi o sinusulat sa kaparaan ng iba kaysa wikang Hebreo o Grego. Sa makatuwid, ang dalawa o higit pang mga talata ay pinagsama sa saling ito upang lalong maunawaan ang kahulugan ng orihinal na wika. Karunungan, kadalasang tinutukoy sa sentido komon at praktikal na kalinangan sa kailangan upang mabigyang solusyon ang mga araw-araw na problema, sabalit minsan napapalooban rin ng paghahanap ng mga kasagutan sa mga katanungan patungkol sa kahulugan ng buhay. Kasulatan, mga sa Bagong Tipan, ito'y tinutukoy sa mga natatanging babasahing Hudyo na kilala ng mga Kristiyano bilang ang Lumang Tipan. Tinatawag ding aklat ng kautusan o kautusan ni Moises at ng mga propeta. Matthew chapter 5 verse 17, chapter 7 verse 12, Lucas chapter 2 verse 22, chapter 24 verse 44, Gawa chapter 13 verse 15, chapter 28 verse 23, ang banal na kasulatan Roma chapter 1 verse 2, to Timoteo chapter 3 verse 15, at ang Lumang Tipan 2 Corinthians chapter 3 verse 14. Kung kasulatan lamang ang tinutukoy ay isang bahagi sa Lumang Tipan. Kautusan, tawag na mga Hudyo sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan, tinatawag ding mga aklat ni Moises kung minsan iniukol ito sa buong Lumang Tipan. Kautusan ng Diyos, mga patakaran ng Diyos para sa buhay ng kanyang bayan. Ang pinaka-popular ay ang 10 utos ng Diyos, Exodus chapter 20 verse 1 to 17, Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21, Kawikaan.
Mga maiiksi ngunit madaling matandaan na mga kasabihan ng matatalinong tao, manuskrito. Noong unang panahon, ang mga aklat ay sinisipi o kinokopya sa pamamagitan ng kamay. Ang tawag sa mga siping ito ay manuskrito. Matatandang manuskrito, ang lumang tipan ay unang isinalin sa wika Grego sa panahon 250-150 BC. Hindi nagtagal ang buong Biblia, kinopya ang isinalin rin sa mga wikang Latin, Syriac at iba pa. Ang mga kopya at mga saling ito ang tinutukoy sa salitang matatandang manuskrito. Talinghaga. Kwentong may itinuturong katotohanan espiritual, ito'y madalas na ginagamit ni Jesus sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos. Wikang Aramaiko, isang wikang malapit sa wikang Hebreo sa lumang tipan. Ang mga sumusunod na talata ay nakasulat sa wikang Aramaiko. Ezekiel chapter 4 verse 8 to chapter 6 verse 80, chapter 7 verse 12 to verse 26. Jeremias chapter 10 verse 11 at Daniel chapter 2 verse 4b chapter 7 to verse 28. Sa panahon ng bagong tipan, maraming mga Hudyo ang nagsasalita ng wikang Aramaiko, kabilang na si Hesukristo. Wikang Grego, ang wikang ginamit at naunawaan ng maraming tao sa panahon ng bagong tipan. Sa wikang ito, orihinal na naisulat ang mga aklat ng bagong tipan. Wikang Hebreo, ang wikang ginamit ng mga Israelita hanggang sa panahon ng pagkabihag. Gayunpaman, pagbalik ng mga Israelita, higit na marami na ang taong nagsasalita ng Aramaiko. Ang pinakamalaking bahagi ng mga aklat ng lumang tipan ay orihinal na naisulat sa wikang Hebreo. Mga Diyos-Diyosan, manghuhula, masasamang espiritu. Asherah sa lumang tipan ay mga haliging itinuturing na sagrado ng mga taga-Kanaan. Pinapaniwalaang ito ang Diyosa ng masaganang ani. Matapos masakop ng mga Hudyo ang Kanaan, marami sa kanila ang sumamba sa Diyos-Diyosang ito. Artemis, sa bagong tipan, ito'y itinuturing na Diyos ng kasaganaan, sinasamba, lalo na sa Asia Minor. Sa aklat ng mga gawa, ang mga sumasamba sa kanya ay nagpaumpisa ng kaguluhan laban kay Pablo. Tinatawag din itong Diana. Astarte, Diyosa ng kasaganaan at digmaan na sinasamba ng maraming nakatira sa matandang lupain ng punong silangan. Baal, ang Diyos-Diyosa ng kasaganaan na sinasamba ng mga Kananeo. Matapos masakop ng mga Hebrew ang Kanaan, marami sa kanila ang sumamba rin sa Diyos-Diyosang ito. Baal Berit, Baal ng tipan, sa pangalang ito na nakikilala ng mga taga-Shikim si Baal. Beelzebul, sa bagong tipan, ito ang tawag sa Diablo na pinuno ng masasamang espiritu. Dagon, sa lumang tipan, ito ang pangunahing Diyos ng mga Filisteo. Demonyo at masasamang espiritu, mga nilalang nananakit at nagpapahirap sa mga tao at minsay sumasapi sa mga tao upang gumawa ng kasamaan. Sa bagong tipan, ang mga taong sinasapian ng demonyo ay itinuturing na marumi sa harapan ng Diyos, kaya't sila'y nilalayuan ng mga tao. Diablo, ang pinakapinuno ng mga demonyo at masasamang espiritu, tinatawag din sa pangalang Satanas. Okay guys, nandito na tayo sa talaan ng mga salita. Diana, pangalang Grego ng Diyosas ng kasaganaan, tinatawag ding Artemis. Tingnan ang Artemis. Hermes, isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Grego. Ito rin ang pinapaniwalaang mensahero ng iba pang Diyos-Diyosan ng mga Grego. Manghuhula, mga taong naniniwalang malalaman nila ang mga mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng pagmamasid sa lipad ng mga ibon, pagtingin sa atay ng mga hayop, at pagbibigay kahulugan sa mga palabunutan ng bato. Masamang espiritu. Tingnan ang demonyo at masasamang espiritu. Molik o Milcom, isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amonita sa lumang tipan. Sa lamangkiro, mga taong gumagawa ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng mahika o salamangka. Sa banal na kasulatan, ang mga taong ito'y madalas na tagapaglingkod ng mga hari
at mga Diyos-Diyosan. Satanas, ang literal na kahulugan nito ay kaaway o kaya'y mandaraya, tingnan din ang dyablo. Sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na sa lumang tipan, ito ay ang mga taong tumatawag at kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na sa paniniwalang makakapagbigay ang mga ito ng kapangyarihan at gabay para sa hinaharap. Ang mga Israelita ay mariing pinagbawalang kumonsulta sa mga taong ito. Leviticus chapter 19 verse 31. Zeus, ang pangunahing Diyos ng mga Grego sa bagong tipan, si Bernabe ay pinagkamalang si Zeus matapos na gumaling ang isang lumpo. Gawa chapter 14 verse 12. Bukas na itong karugtong mga pangalang ginamit para sa Diyos sa lumang tipan. Bye everyone. God bless.